Hello mga Bebshi! Good morning! Ayan, so, ngayon ay magluluto ako ng puto, ubi puto cheese, and flavor na pandan puto cheese. So, ngayon ay sisimulan ko na ang pagluto. And sana hindi magayan nung last time na hindi siya tumubo. Actually, matagal na naman akong gumagawa ng puto, like itong ubi puto cheese. So, gumagawa talaga ako nito noon, lalo na pag ganitong New Year. So, hindi naman siya napalpak. Yung last time lang talaga na hindi siya tumubo dahil nagkulang yun ng baking powder. Kasi, hindi umabot ng 2 tablespoon yung nilagay ko na baking powder since naubusan na nga din ako. Kaya, yun na lang. Akala ko tutubo siya pero hindi pala. So, dapat sakto talaga yung, yung measurement. So, ngayon ay hope na hindi siya palpak and tutubo talaga siya ng saktong-sakto. So, ayan, nag-prepare na ako ang aking mga ingredients. So, ito na mga Bebshi. So, una kong gagawin na puto ay ang ubi puto cheese. So, ayan, meron tayo ditong cheese and baking powder. So, kalumit. Vanilla. So, gagamit tayo dito ng vanilla. And ito, ubi makapuno kondensada. So, ito talaga yung mas gusto kong gamitin kaysa dun sa brand na Jersey. So, mas recommended ko tong Alaska na ubi makapuno dahil mas maganda yung pagkakulay violet niya or pagkakulay ubi niya kaysa doon sa isang condensed milk. So, I recommend this one, Alaska brand, yung ubi makapuno. So, ito ang gamitin nyo. And, gagamit ako dito ng vegetable oil. So, instead na butter, pwede tayong gumamit dito ng oil, pero mas maganda gamitin natin na oil ay ang vegetable oil. Since kahit ilagay mo siya sa ref, hindi siya titigas. Yan po ang sekreto ng vegetable oil or I think palm oil and hindi ako sure sa palm, canola, oo, pwede. So, ito, mas maganda gamitin natin ang vegetable oil kasi yung ginagamit lang natin na oil. And pwede din naman kayong gumamit ng butter kung ano lang gusto nyo ang available sa inyo. So, yan ang gamitin nyo. And of course, the flour. So, simulan na natin. Let's go! Ayan, dito sa ating mixing bowl, maglagay tayo ng 2 cups na flour. Ayan, 1 cup. Two cups harina. Sunod, lagyan natin ng 1 and 1/2 cup na water. And then, lagay na natin ang ating ubi makapuno condensed creamer. Next, maglagay tayo ng 4 tablespoon ng oil. And then, maglagay tayo ng vanilla, 1 teaspoon. And 1/2 teaspoon na salt. And i-mix lang natin to mga Bebshi. So, maliit na portion lang tong ginawa natin. Since gagawa pa naman ako nitong pandan na puto. So, marami na siya. 2 batch ito.
So, ayan na mga bebshi. And rest muna natin siya for 10 minutes. 10 to 15 minutes. Susunod natin gagawin ay ang pandan naman. Ayan mga bebshi, munti kong nakalimutan itong baking powder. So, maglagay tayo ng 2 tablespoon. Ayan. Mix lang natin. Huwag nating i-overmix. And para mas ano pa yung kulay niya, maglalagay ako dito ng OB flavoring. So, 1 teaspoon. Kung meron lang available sa inyo mga bebshi, kung wala, okay lang din naman na hindi nyo nalagyan. Ayan. So, rest na natin to for 10 to 15 minutes. Ayan. So, nakagawa na ako dito ng OB flavor potato cheese. So, ngayon naman ang ating gagawin ay ang pandan flavor na potato cheese. So, simulan na natin. Let's go! Ayan. So, meron tayo ditong 2 cups na flour. So, maglagay tayo ng 2 tablespoon ng baking powder. Ayan. Lagyan natin ng 1/2 teaspoon ng asin. Lagyan natin ng 1 1/2 cup na tubig. So, ito ang gagamitin natin, buko pandan. Lagay na natin. Sarap. Maglagay tayo ng 1 teaspoon na vanilla. And 4 tablespoon ng oil. Napaka-baking powder dito ma. Sada. Saba. I-mix ko lang to. Wala ko yung color green na flavor. So, ito na lang. Hindi kayo siya green mo. Papalit ka. Papalit mo. Papalit mo lang. Green. So, rest din natin ito for another 15 minutes din. So, magpapakulo muna ako ng tubig. So, ayan guys. Pinarest ko muna itong dalawa. So, ngayon ay magpapakulo muna ako ng tubig para sa ating steamer. Kasi mag-steam tayo, di ba? So, let's go! Ayan guys. So, dapat ang ating takip ay nakabalot siya.
So, para hindi ano yung tubig sa ating puto na ilagay. So, ayan. Ang liit lang talaga ng aking steamer. Bibili ako ng malaki para naman marami nang malagay ko na Let's steam it for 15 minutes kasi large itong ginamit ko na molder. Ooh! Ang laki ng aking cheese. Sulit. Ouch! Ayan guys, so luto na. And i-remove na natin to. Whee! Ayan, hindi siya napalpak. So i-remove na natin to sa isa. Very soft. Oh. Yan guys, lalagyan natin ito ng ating pandan flavor. Ay, ma'am. Bakit tayo mong sayo? Ha? Yung sayo natin. Wala! Wala! Pailit lang din. Pailit lang. Pailit lang. Pailit lang. Wala! Wala! Hindi siya lang. Hindi siya lang. Hindi siya lang. Wala! Hindi siya lang. Hindi siya lang. Sulit naman siya. Ha? Hindi ko pa sa ultimo. Ano sa mga alaman? So, kani? Ayan na. Luto ng aking OB puto cheese. So, next batch ay yung pandan puto cheese. Ayan. Ayan na ang ating pandan cheese puto. Puto pandan cheese. Ano ba talaga? Ayan. So, luto na to guys. And, hahanguin ko na siya. Wow! Ayan na! Pandan puto cheese! Transfer natin itong ating pandan puto cheese. Green and violet. Ako dito naluto na puto, ubi cheese, puto, and puto pandan cheese. Ayan. Diba? So this time, hindi siya napalpak. Shout out dyan sa mga nag-comment na palpak yung puto ko last time. Hello. And ngayon, perfect na siya. And dalawang flavor to. Ubi puto cheese and pandan puto cheese. Ayan. So, abangan nyo na lang sa aking vlog ang recipe ko nito. So, bye! That's all! See you again!